What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Atty. Trixie Añeles. Kung napanood yung latest uploads ko mga kababayan na kung saan nagpasikat ng kabalbalan itong mga young goons ni Tambalos na congressman na kung saan ay pinasinungalingan nila si Vice Presidente Sara Duterte na di umano nagbabakasyon, talagang manggagaliiti ang galit mo mga kababayan. Paano ba naman kasi walang katotohanan po yun dahil nag-post ang Office of the Vice President o OVP na may dinaluhan itong event na importante kaysa sa pamumulitikang ginagawa ng mga buhayang kongreso. Naalam na pala nitong Congressman Adyong na hindi pupunta si VP Sara sapagkat nagpaalam ito. Ngunit anong klaseng pasikat ang ginawa nila sa kamera? Nakakaloka naman talaga. Dahil kung napanood nyo ang latest uploads ko, maririnig nyo ang kanilang gitgitan na pahiyain ang Vice Presidente. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, mapapansin niyo din kung gaano sila ka-one-sided na kapag tinanong kung anong masasabi kay Bongbong Marcos at kay Tambalos, talaga namang kapuri-puri ang lumalabas sa kanilang bibig. Ngunit pagdating kay VP Sara, kulang na lamang isuka, i-impeach ito sa planong sila ang maghari ng tuluyan. Dahil nga, nakikinabang sila sa pagiging young goons ni Tambalos. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Si Raul Manuel, magandang gabi. So si Congressman Raul Manuel ay nagreklamo dahil daw pinag-intay sila ng 17 hours ng Office of the Vice President at ayon sa kanya ni Hani Ho, wala daw pasabi ang Vice Presidente. Samantalang may mga medyo maldita na nagsasabi na habang nag-iintay ang ating magigiting na mga kongresista, ay nasa beach ang ating Vice Presidente sa Bicol. Nag-enjoy daw. So medyo may malisyoso at maldita yung pagkasabi ng mga yon. In the meantime, ito ang sabi ng Office of the Vice President, fake news. Hindi pinag-hintay ni Vice ang ating mga kongresista. On the contrary. Diba? Sabi niya, as early as September 11 po, yung date ng letter, pero September 16 natanggap ni Congressman Zia Alonto sa kanyang opisina. Si Congressman Zia Alonto Adyong ang budget sponsor po ng OVP. At ang sabi ni Vice, alam na ni Kong Adyong na hindi na dadalo si Vice Presidente and that she leaves the deliberation of the OVP budget proposal to the plenary and entirely to the pleasure of the House of Representatives. So, nandun po yon sa kanyang sulat. Makikita niyo po yung sulat dito sa kanyang post sa Office of the Vice President. Sabi kasi andito sa kaliwa yung quote kay Congressman Raul Manuel that we waited for 17 hours VP Sara's dodging of the budget debate. Sabi ni Congressman Raul. So, apparently, may nagpupusit tungkol dito sa kanyang hindi pagpapakita. But that's not the only thing na pinupusit nila. Nagkaroon po ng press conference today ang ating mga kongresista at naging malaking bahagi dito yung kanilang pag-express ng desire na sana dumating naman daw si VP Sara at mayroon pa pong hanggang bang date ngayon? Mantakin nyo yan mga kababayan. Alam ng mga congressman na di naman talaga dadalo ang ating Vice Presidente. Tapos sisirain pa sa harap ng kamera na nasa beach di umano ito. Nagbabakasyon na wala namang katotohanan. Napakakapal talaga ng pagmumukha ng mga to. Meron pa daw sila today and yun na nga. And then up to tomorrow until the final deliberation of the budget. So ang question, bakit kailangan pa nilang intayin? Maliwanag naman sa pahayag ng ating Vice Presidente na hindi na po siya dadating and that she leaves this to the House.
Ang tanong, bakit nag-i-insist ang mga kongresista na kailangan dumalo ang Vice Presidente? Let's have a look dun sa sinabi ng mga kongresista natin sa kanilang press conference. Ang sabi ni Congressman Konggun, mayroon daw constitutional obligation, ay constitutional responsibility ang Vice Presidente na dumalo sa budget hearing. Totoo ba to? Well, wala po tayong nakikita sa ating saligang batas na kailangan may personal presence ang head of agency sa mga budget deliberations. Bukod pa doon, ang sinasabi nila, there's a responsibility to defend the budget. So what is the simple meaning of defend? It means to resist an attack. And does the Congress or do congressmen or legislators have the obligation to attack the budget? Hindi. Another definition of defense would be to justify the budget. However, the justification has already been contained in the documents presented by the Vice President. Correct. So, ano-ano yung mga ito? Mostly, yung mga projects of the OVP include yung mga pagbibigay ng tulong through the satellite offices. Wala naman pong iba dahil hindi na po siya kalihim ng edukasyon. And so, very simple lang. Sabi ni Vice Presidente, simple lang at maliit lang ang OVP. Kokonti lang naman ang mga empleyado nito and they've kept their operations small. Kung kaya't kayang-kaya nilang i-ride out kung wala po silang budget, kung i-defund sila o i-zero ang kanyang budget. Pero nag-i-insist during the press conference na kailangan magpakita si VP Inday at ito daw ay obligasyon. Unfortunately for the congressmen, kung sila po ay nag-assert ng isang obligasyon, kailangan sabihin nila kung saan nanggagaling yung obligasyon na yon. Correct. Kung ito ay obligasyon sa ilalim ng batas, madali naman pong ikot kung anong batas yon. Kung ito ay obligasyon sa ilalim ng saligang batas, all the more it would be easier. Tignan mo mga kababayan, kay Attorney Angeles na mismo nanggaling na nakalahad na lahat ng mga dokumento na mayroon ang OVP para magkaroon ng budget. Pero gusto pa nila na makiharap ang Vice Presidente, kaya na din naman pala kailangan. Panigurado itong mga young guns na to napag-utusan at nasuhulan ni Tambalos Romualdez na gawin ng ganitong scheme. Ilang beses nang pumunta si VP Sara upang makirungot sa usapin ng OVP budget, pero kay Bongbong Marcos na walang 10 minutes na 10 billion pesos na pondo agad-agad na aproba, habang itong si Vice Presidente na binibigyan na nga lang ng 2 billion pesos gusto pa nilang tapyasan at gawing 720 million na lang ang pondo nito. Napakakupal naman talaga. For them to find. However, hindi po nila ginagawa yon. Instead, sinasabi nila na kailangan i-defend niya yung budget. But the Vice President has said, hindi niya i-defend. You can do whatever you please. Mayroon pa ngang instance kung saan si Congressman J.J. Suarez ay nagsasabing, paano yun kung walang sweldo ang inyong mga empleyado? Sabi ni Vice, kahit noon pa, ready sila. How they're going to do that, hindi naman niya sinabi. But the point being here is that no matter what happens, the OVP is ready. However, during the press conference, si representative ng Ako Bicol, si Kong Jill, I forgot his last name, ang sabi niya ganito, well, if she's not interested in defending the budget at andun siya sa beach, baka hindi na daw siya interesado sa duties and obligations as Vice President. In which case, they can ask her daw to step down. Excuse me, Congressman ng Ako Bicol, wala po kayong K, magsabi niyan. Hindi nanggaling ang mandato ni VP sa inyo. Nanggaling yan sa mga tao na bumoto sa kanya. At kung sakasakali man, and it's clearly obvious that you are projecting na hindi siya interesado, she has continued her work, by the way. But if you think that she is not interested, wala pa rin sa inyo, mga kongresista magsabi niyan. Maliban lang, of course, kung ito ay pumapasok sa impeachable offense at kung may grounds. Nagsabi naman si Kong Gonzales, kung di po ako nagkakamali, na
betrayal daw ito of the public trust. Pero hindi niya inaamin na aabot yung betrayal of public trust na yan to the point of impeachment. Lahat ng mga kongresista at the press conference ayaw aminin na mayroon silang iniisip na impeachment. However, the fact that they brought it up Grabe, at no? hindi sila mga taga-Makabayan bloc, it seems that they are trying to use this either as a threat or as a Tama, foreshadowing attorney. of what is to come. As a threat, it falls flat. Alam na natin na may nagtatangka dyan at hindi naman sinisikreto ng Makabayan bloc yung kanilang mga intensyon. Again, what is this all about? Again, the Vice President has repeatedly reiterated, it's about 2028. This entire exercise on the budget is simply a do not vote for Inday Sara operation. Okay? Sabi ni Sandro Manolo, si Torre na-promote ng 2 stars higher. Wow, laki ng tinalon niya. Ang daming maaasaran yan. Again, demoralization in the ranks is a very real thing. Sabi ni Rain, ano pa dahilan na i-defend kung tinapyasan na nga yung proposed budget? Also a good point, Rain Sanchez. Sabi ni Maloy, halata naman yung galawan nila, galawang buhaya at talangka. Susme, yung mga gustong umakyat, yung mga nagpapa-invite na na umakyat dito sa TikTok, puro yung mga hindi natin kilala. Sabi ni Skills, sa gabal sa ambisyon nila si VP Inday dahil siya ang gusto ng taong bayan. Very, very simply put. Correct. Jepoy says, ano po masasabi ninyo sa binibenta na daw na reserve gold? Actually, which reminds me, apparently, these are gold reserves. And yesterday, pinag-usapan natin ito. I need to correct myself. We are not gold backed anymore sa ating pera. So, it has nothing to do with that. Gold reserves project the stability of the country and the fact that it can be relied on later on. So kung may gold reserves ka, you telegraph to the other nations of your economic stability. That is why it's still a big question kung bakit binenta ito at hindi nagsasabi ang Bangko Sentral tungkol dito. Okay, uulitin ko, para dun sa mga nagsasabing pwede bang i-abolish ang Kongreso? No, not by law, it's in the Constitution. Pag ang body, ang ahensya, or ang form ng, ang ahensya ng gobyerno, branch ng government ay nakasaad sa saligang batas, you will have to change the Constitution in order for you to abolish any of the bodies. So wag na kayong mag-ambisyon kasi changing the Constitution now, kung kailan nakaupo yan sinatamba, yung mga hindi exactly malinis, kumbaga, ang dugo from illicit substances, ipagkakatiwala nyo ba na baguhin ang saligang batas? Kahit sabihin nyo pa sa akin na, yes, it's warranted, I agree. Marami rin pwede natin baguhin sa saligang batas, pero it is so much more dangerous to put it in the hands of the Congress right now. Thank you kay Lenny with 2 N's, times 10. Sino nagbenta ng golds? Bangko Sentral. Sa tingin niyo ba mga kababayan, may kinalaman ng administrasyon ngayon dito sa pagbenta ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng 25 tons na ginto? Kasi nakakabigla ito mga kababayan na dapat alam to ng taong bayan. Ngunit parang walang balita patungkol dito, no? Sinasabotahe ba? At kung ibenta man saan gagamitin yun? Sino ang makikinabang patungkol dun? Na mga buhaya ba ulit upang makabili ng luho nila? Grabe naman talaga. Renzo says, paano kung may magic sarap na naman yung sa machine na gagamitin sa election? Do you want to stop? Yun ang tanong ko. By bringing it up, ang ginagawa ninyo ay people will lose trust in the electoral system. Do you want people to lose trust in the electoral system? It means yung mga kakampi natin hindi din boboto. Which means parang binigay na natin lahat ng mga upuan dyan sa Kongreso, sa mga local governments and so on, dito kinatamba. Why? Diba? If you don't participate, it will be a fact that lahat ng mga posisyon mapupunta sa kanila. So, but if you participate, regardless of the threat of dayaan,
then at least kahit paano may chance tayo. Tandaan ninyo, ipinanalo natin si PRD. Dinaya naman talaga siya, pero nanalo pa rin. And so that's how you win. You have to win with a lot of votes. But if you keep bringing that up, if you keep questioning, if you keep telling people na paano kung dayain, baka dadayain, and so on, then people lose trust and you are shooting yourself in the foot. Of course, that's always a possibility. But if you keep talking about it like that, then people will say, oh nga, what's the point? Natamarin na silang pumunta sa mga presinto para to cast their votes. And so it's goodbye. Any hope. So what do you want to do? Yeah. Even if there is nothing that we can do about the possible cheating, you still have to vote. Because not voting makes it a certainty na matatalo tayo.